Yun guys, ay magandang tanghali na naman sa atin ngayon. At syempre, andito na naman tayo at meron naman tayong bagong topic, no? So nandito tayo ngayon sa ating Rusi Chariot dito sa farm. At syempre, sa vlog na ito ay pupunta tayo ng Tuguegarao City at meron tayong bibili doon guys. So yun, sa mga hindi pa nakasubscribe guys, pakiclick po ng subscribe button sa baba na kulay white, then click nyo yung bell all guys para updated kayo sa ating mga vlogs dito sa Tuguegarao City. So yun, sa vlog natin ngayon ay maraming nagtatanong nasa patungkol na naman dito sa ating Rusi Chariot, no? Sa mga subscriber natin na nanatili, thank you guys sa support ninyo. At ngayon, ang topic natin ngayon tungkol dito sa ating Rusi Chariot na naman dito sa ating maintenance, no? Kasi maraming nagtatanong kung ilang kilo ba yung niloload ko dito sa ating Rusi Chariot, kung ilang bigat, kung gaano kabigat ba yung ating kinakarga dito. Actually, sa mga vlog natin guys, makikita nyo na kung gaano kabigat, kung gaano kadami yung kinakarga natin dahil pinapakita naman natin yan. So may mga time na hanggang 300 kilos yung ating dala. May mga time din na maabot din tayo ng 700 kasi minsan nagigib tayo, may mga container tayong dala. So umaabot tayo ng 700 kilos niyan kasi yung isang container ay umaabot po niya ng 26 kilos. And then kumakarga tayo ng 20 na container, actually overload yun. Pero yun nga, kayang-kaya naman ng ating Rusi Chariot papunta dun sa farm, no? So yun, pagka ako'y pababa papunta ng Tuguegarao, minsan ang load ko ay nasa 100 kilos lang. Minsan tao lang din talaga yung sakay, no? So mga nagtatanong kung ilang kilos, yun nga po ay nasa 700 ang maximum ko, and then ang minimum ay nasa 300 kilos lang yung kinakarga ko dito. Pero ayun, kaya naman guys ng ating Rusi Chariot dahil mayroon siyang tinatawag na low gear, no? Yung low gear natin ay yan po yung gagamitin natin pagka hindi kinakaya ng ating Rusi Chariot sa ahonan, sa putikan at sa mabibigat na load natin o yung karga natin. So importante yung low gear na papaganahin natin siya pagka merong tayong ikakarga. And then ito matindi guys, ito yung time o ito yung kadalasan na maraming tanong sa atin kung kasi ito maraming nasisira na Rusi Chariot, nakatambak lang sa mga kakilala natin na hindi na nagamit dahil sa mga sira yung kanyang low gear. So ang tanong na yun guys, sasagutin natin kung bakit para maaga nasisira yung low gear natin, no? Yung low gear natin, ginagamit talaga natin yan sa mga ahonan at sa mga hindi, sa tingin natin hindi kakayanin ng ating Rusi Chariot. Kaya pag ang low gear ang masira ay talagang malaki-laki po yung gagastusin natin pagka yan po yung masira. Kasi meron tayong tropa, no, na nasiraan siya ng low gear, no, yung gear dun sa kanyang gearbox. So ayun, tambak siya, and then nagilap siya ngayon ng pyesa kung saan siya kuha dahil ang kanyang low gear ay napakahirap po hanapin yan pag dito lang sa atin. Mahirap tayo tumiming ng Rusi Chariot na sira din at pwede nating makuha yung yung pyesa, kumbaga yung mga parts out ng chariot din. So mahirap siya hanapin. At sa naman dito naman sa Shopee at Lazada, mabibili natin guys ng nasa 8,000 to 9,000 yung buo siya, na sasalpak na lang natin, no? So brand new yun. So medyo mahal-mahal yun ang pagka brand new bibili natin sa online. So I think dun sa Rusi mas mataas dun guys, no? So yung cost, yung dahilan ng pagkasira ng ating low gear ay dahil din sa atin na kababayaan yan guys, no? Pagka tayo guys ay kumakarga ng overload o yung talagang mahigit isang tinulada na pataas, ay magkakaroon po ng lamat yung ating low gear dyan. Kasi napakabigat na po yan guys ng ng hakutan natin yan pagka ganyan. 750 lang naman yung ating maximum load yan dapat sa ating Rusi Chariot.
Pero kung tayo umabot ng 1 tons, 1.5 tons ay medyo mabigat na talaga yon sa ating Rusi Chariot. So yan yung isang dahilan ng pagkasira ng ating Rusi Chariot. Ito pangalawang dahilan guys. Kaya po nasisira yung ating low gear. Ito maraming gumagamit nito kaya laging damage yung ating low gear. Pagka tayo loaded, katulad niyan mga 750 maximum yung ating karga, wag po natin gagamitin yung low gear dun sa palusong guys, no? Yan yung isa sa puso natin at isa sa isip dahil masisira po yung ating low gear niyan. So yan yung diskarte ng iba, binababa nila yung low gear kaya nagkakaroon ng lamat yung mga gear dun sa loob at nagkakabungi-bungi. Katulad ng isang tropa natin, yung binaklas namin yung kanyang gear, ay nako grabe guys, parang parang grabe talagang bungi-bungi yung gear sa loob. So hindi na mapakinabangan. Maganda pa yung makina, matining pa, malakas pa. Ang problema nga yung kanyang low gear ay siraan na, talagang hindi po iikot yung gulong sa likod at hindi na po tatakbo yun. So ang maganda nun talagang papalitan siya ng buo, yung bago talaga, o di kaya yung mga gear na set. So malaking gastos guys pagka ganyan yung mangyayari, no? Yan yung iwasan natin, wag tayong maglo-low gear dun sa mga palusong pagka tayo loaded. Kahit man hindi tayo loaded, wag po natin gagawin yun na ibababa natin yung kanyang low gear dahil talagang madadamage po yun. So subok po namin yan at marami na rin nakapagpatotoo niyan ng ganyang karanasan dahil sa ganyang gawain, yung pagbababa ng low gear sa palusong, no? Yung low gear ginamit natin yan sa akyatan at akunan. Pagka tayo mablahaw, dyan po natin gagamitin yung low gear. Ang purpose po niyan para lumakas yung ating hatak o talagang maganda yung ating puwersa, no? Malakas yung puwersa ng ating chariot. So binababayan yung low gear pag ganyan ang sitwasyon. So mali po yun yung ibababa yung low gear doon sa palusong. Huwag niyo po gagawin yun kasi masisira yung low gear natin, no? So isa rin sa mga dahilan ng pagkasira ng ating low gear ay yung hindi pagpapalit ng hindi pagpapalit ng langis doon sa ating low gear, no? Yun yung isa sa dahilan kung bakit nasisira. Kasi pagka kunyari 2 taon mo na hindi pinapalitan ng langis o ng gear oil yung low gear mo, talaga magda-damage po yun kasi ang mangyayari doon mas lalapot yung oil doon, yung gear oil mo sa loob ng gear, no? At magkakaroon ng dumi. So yun yung mga dahilan kung pagka mag-drain tayo, di ba, meron mga time na talagang parang Milo, mas brown pa sa Milo, minsan talagang maitim na. So yun ang nakakasira sa ating gear, yung hindi siya active na oil, no? Minsan putik na lang siya. So paano po siya magkakaroon ng dulas dun sa ating mga gear kung putik na yung kanyang itsura, no? So wala na. Yun yung isa sa mga cause ng pagkasira ng ating low gear, no? So pangatlo, ito guys, isa rin to sa una, no? O isa rin ito sa nagiging cause talaga ng pagkasira ng ating low gear, no? Pagka tayo ay aakyat sa paahon, guys, no, tandaan nyo, kailangan yung low gear natin ay nakababa na. Huwag po natin ibababa yung low gear natin na bumibelo pa tayo o tumatakbo pa yung ating chariot. Kasi ang mangyayari nun, pagpasok ng ating low gear ay magraragat-rat yung ating gear sa loob. So ang marinig nyo na parang ragat-rat siya, yun po yung low gear natin, yung mga gear dun sa loob na pagpasok ng gear natin ay nagkakaroon siya ng low gear, kumbaga, yun na yun. So yun po yung mga dahilan kung ba't nasisira yung ating low gear. Yung tumatakbo pa yung ating chariot, biglang ipapasok natin yung low gear, so sira yung ating Rusi Chariot 175.
So wag niyong gagawin yun guys, dahil napakadelikado yung mga ganong galawan. So yun, yung pangatlo, yun yung pagbababa ng low gear sa palusong ay delikado, no? So yan lang naman yung tatlong diferensya o pag-iingatan natin na hindi masira yung ating chariot o yung ating low gear, no? So ano yung una? Yung una guys, no, yung pagiging overload ng ating chariot. At pangalawa, yung ginagamit natin sa palusong, yung ating low gear, nagkakos po ng damage yun sa ating mga gear. At pang-apat, yung hindi natin pagpapalit ng langis o yung gear oil sa tamang panahon, no? Yun, pang-apat pala. Yung pang-apat, ito yung yung binababa natin yung ating low gear sa palusong. So yun yung apat na wag gagawin sa ating Rossi Chariot kasi nakakasira ng gear po yun. So ingat-ingat na lang tayo sa ating chariot, baka mangyari sa inyo yun at magagastos kayo ng mahal, no? So yun mga dapat natin pag-ingatan. Yan guys, continue lang tayo sa ating paglalakbay di papuntang Tuguegarao City. So yung aking chariot, talagang nami-maintain ko yan ng oil every 2 months. Pagka lagi-lagi kong ginagamit ay every month ko na talaga pinapalitan. Dito na hinintay na maging sakitin yung ating chariot. So may pailan lang na nagkakaroon ng damage yung ating chariot, pero mga minor lang naman na damage yun. At panoorin nyo lang guys sa ating mga vlog at makikita nyo doon yung mga minor na sakit ng ating Rossi Chariot. So doon naman sa mga nagtatanong, marami kasing nagtatanong na bakit daw yung chariot ko ay matipid pero sa kanila daw ay magasto sa gasolina, no? Unang-una guys, andyan po yan nakabase sa load ninyo kung gaano ba kabigat yung kinakarga ninyo at gaano ba hirap yung daanan na dinadaanan ninyo. Yan po yung mga dahilan kung bakit magasto sa gas yung ating chariot. Baka naman yung daanan nyo ay talagang puro paahon, wala lang palusong, paahon ng paahon hanggang paahon ng paahon, talagang masisira po yan guys. Masisira, talagang magastos po sa gasolina yan pagka puro paahon. Tapos yung kinakarga nyo guys ay mga 10 tinulada, yun, masisira po yung masisira, magastos po talaga sa gas yun. Yun ang advice ko sa inyo, kung magastos yung gasolina yung chariot nyo, punta po kayo sa mga malapit at mga galing na mekaniko. Ipatunon nyo po yung carburetor nyo, baka dyan po nagkakaproblema sa carburetor. Kasi minsan yung ating tune ng carburetor natin ay naka-reach po. Ibig sabihin, puro gasolina yung pumapasok doon sa ating makina, wala nang hangin, kaya magastos siya sa gas. Yan. So yan yung mga causes kung bakit magastos sa gas, no? Sa iba pang nagtatanong, ang paggawa ko po ng aking tolda o yung bahay ng aking chariot ay nasa 5,000 po yun, at ang ginamit kong tela ay Maruyama. Maruyama, isa sa pinakamatibay na trapal na ginagamit sa mga owner sa ginagamit na pangbubong, no? So Maruyama, tandaan yun, Maruyama. So saan tayo magpapagawa guys? Doon sa mga upholstery na magagaling ding gumawa, no? So papagawa yun sa kanila yung design, susukatin naman nila yan. Kunin nyo lang yung design ko, makikita nyo naman sa YouTube channel natin yung design kung paano nila dinesenyo itong ating Rossi Chariot. So may mga picture din dyan, no? Palagyan nyo ng mga zipper din para syempre in kaso na mainit ang panahon, pwede nating i-open yung mga bintana at yung mga front o yung sa likod ng driver, no? Yung mga mahalagang bagay kailangan natin na isipan ng maayos guys, kasi minsan sa origin yung pagsisisi, kaya yun, pag-isipan natin maayos kung paano yung design ng ating chariot sa pagpagawa.
So sa akin, bago ko steal yung aking Rosy Chariot, gagawa ko ng design ng sarili para hindi naman maging kapareha ng iba, no? So kanya-kanya tayong design, kanya-kanya tayong diskarte sa paggawa ng ating Rosy Chariot. Kaya depende na rin sa inyo, budget nyo guys, no? So yun, nandito na tayo sa sa lugar na kung saan ay maganda yung daanan. So 4 lane yung ating dinadaanan dito at walang problema dahil malawak. Hindi natin LTO dito. So doon ko lang sa inyo kung maraming LTO dyan, no? Ay yun, may mga pag-usapan pa tayo sa sunod na vlog natin sa LTO, no? Kasi may mga chariot na nahuli sila ng LTO. So kompleto naman, rehistro, plaka at iba pa, pero may mga pagkukulang kasi sa ating chariot na hindi natin nailagay, kaya talagang paparahin ka ng LTO. So yun, sa next topic natin yan, yung patungkol sa LTO na nahuli daw sila ng LTO guys. So next topic natin, pag-usapan natin yung LTO. So maraming LTO dyan sa gilid-gilid, ibig sabihin yung mga mahilig sumilip. Kaya ingat-ingat kayo guys sa mga tropa nating may chariot, mga riders natin, ingat-ingat po sa ating paglalakbay, no? Kahit saan kasi may pagkakataong meron tayong pagkakamali, tanggapin natin. So yun, continue lang tayo guys sa ating biyahe. Mukhang galing ganda, Christmas party.
parte.
Tiga.